Pinaimbestigahan na ni Agriculture Secretary Proceso Alcala ang lahat ng transaksyon sa kanyang departamento. At yan ay para malaman daw kung saan napunta ang 89 na milyong pisong pondo galing sa pork barrel ng ilang kongresista. Isa namang opisyal ng Department of Agriculture ang nabanggit ngayon sa isang pahayagan. Binibisita raw lagi ng opisyal na yon si Janet Lim Napoles sa hindi pa maliwanag o malamang dahilan. Nakatutok si Cara David. Nanindigan ng Department of Agriculture na legal at above board ang pagre-release nila ng pondo sa isang foundation para sa mga magsasaka. Noong 2011, nakakuha ng 89 million pesos ang NGO na kaopdanan para sa mga mangunguma incorporated o KPMI mula sa pork barrel ng ilang kongresista. Pero ilang whistleblower ang lumantad at nagsabing ang KPMI ay parte umano ng mga bogus NGO na itinayo ni Janet Napoles. Mismo ang Commission on Audit ang nagsabi na questionable ang NGO na ito dahil kulang daw sa requirement at liquidation report. Pero nilinaw ni Agriculture Secretary Proceso Alcala, kumpleto raw sa dokumento ang KPMI at pumasa ito sa kanilang accreditation process. Ito po ay naka-registered ba? Ito po ba ay may previous engagement? Ito po ba ay may financial capability? Siya po ba ay yun po yung mga may mga requirements po, may checklist po siya. Na At nakapag-comply siya. Nakapag-comply po. So kaya hindi naman po alam ng aking mga tauhan na ito po ay may problema. Sa istorya ng Philippine Daily Inquirer ngayong araw, sinabi nito na palaging bumibisita si Janet Napoles sa opisina ni Yusek Antonio Fleta at Assistant Secretary Ofelia Agawid mula noong taong 2011. Sa panayam noon kay Napoles, sinabi nito na wala siyang transaksyon sa kahit anong ahensya ng gobyerno. Sabi ni Yusek Fleta, hindi niya kilala si Napoles. Inisa-isa na raw nila ang logbook at list of calls ng kanilang opisina simula 2011 at ni minsan di lumabas ang pangalan ni Napoles. For the record, hindi ko pa siya nami-meet up to now. Very misleading naman yung nasa newspaper. And in fact, ang masakit doon, and yun nga yung kausap ko lang yung asawa ko, look at what happened to you here in the government. Kasi siya ang unang-unang nagsabi sa akin na huwag ka nang magtrabaho. Kasi nag-retire na nga ako eh. Paglilinaw pa ng Department of Agriculture, mga kongresista ang pumipili ng NGO na gusto nilang bigyan ng pondo. Ang mga government agency tulad ng DA daw ang nag-a-accredit ng mga NGO base sa isinubiting requirement at tagatanggap lang ng liquidation report. Ganito rin ang paniwala ng abogado ng mga whistleblower. Wala raw silang intensyong idawit ang mga opisyal ng DA dahil di naman daw kasabwat ni Napoles ang mga ito. Dapat daw ang mga kongresista ang imbestigahan. Hindi naman nila sinasabi na may kinalaman si Secretary Alcala o si Miss Ofelia Agawin dito sa anomalya. Ang nangyayari po kasi ngayon dahil in-identify nila yung foundation, Walang choice ang DA. walang choice ang DA po kundi tanggapin na lamang yung mga liquidation documents na sinusumite ng foundation na ito. Pinaimbestigahan na ni Alcala ang lahat ng transaksyon kaugnay sa 89 billion pesos na pondo. Maglalabas sila ng kumpletong ulat sa susunod na linggo na magpapakita kung saan napunta ang pera. Kung lalabas pong may kasalanan, ay sorry po, iba yung personal na pagiging magkakilala kaysa sa kung may kasalanan ka nagawa sa ating pamahalaan. At kung wala naman po, ay makakaasa rin po naman siya na kami po ay magiging dahilan para idepensa naman po yung mga tauhan namin na pinagdaanan lang po ng papeles. Sinubukan po na ng pahayag ng GMA News si Assistant Secretary Agawin pero tumanggi itong magpa-interview. Si Agawin ay isa sa mga opisyal ng DA na nakasuhan noong 2004 dahil sa umano'y pagbili ng mga overpriced na fertilizer. Kasama niyang nakasuhan si Agriculture Undersecretary Jokjok Bolante ang sinasabing utak ng milyon-milyong pisong fertilizer fund scam. Pero taong 2008, ibinasura ang graft case ni Agawin sa ombudsman na pinamumunuan noon ni Merceditas Gutierrez. Noong February 2012, na-promote si Agawin bilang Assistant Secretary. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.